Nagsisimula ang kwento kay Takero, isang ordinaryong empleyado na sawang-sawa na sa paulit-ulit na pagpasok sa trabaho at pag-uwi sa walang lamang bahay, hanggang isang araw, tinawag siya para iligtas ang ibang planeta sa universo. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang sopa, pagod na siya sa walang katapusang pagtatrabaho at ninais na sana may mangyaring kakaiba sa buhay niya. Doon, bigla siyang tinawag sa isang magarbong salo-salo sa tsaa sa isang lugar na sobrang puti. Naupo siya at tinanong ang lalaking nakaupo sa harap niya kung sino siya. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ay parang pinuno ng sansinukob na namamahala sa solar system, parang tagapamahala ng isang korporasyon sa kalawakan. Matapos ipaliwanag kay Takero ang sitwasyon, sinabi ng tagapamahala na nahihirapan siyang pamahalaan ang planetang Manias, kaya napagdesisyonan niyang makialam mismo. Ipinagpatuloy ng tagapamahala na plano niyang ihulog ang isang patak ng tubig sa mundo na lilikha ng mga alon na sapat upang magkaroon ng epekto sa buong planeta, at ang patak ng tubig na iyon ay siya mismo. Nang marinig yun, nabigla si Takero sa laki ng responsibilidad at tumanggi, ngunit ipinaalam ng tagapamahala sa kanya na patay na siya at ang kanyang kaluluwa ay mawawala na lang sa kawalan. Kung hindi siya pumayag, nagalit si Takero nang marinig ang nakakagulat na balita, pero pinakalma siya ng tagapangasiwa sa pagsasabing bibigyan niya siya ng kahit anong regalo na gusto niya. Nang tanungin ni Takero kung ano ang ibig sabihin nun, binigyan siya nito ng mga ideya tulad ng walang limitasyong mana, isang kasanayan sa paghahanap para makalakam siya ng mga mahalagang materyales para madaling kumita ng pera, at isang bag para paglagyan ng mga ito. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, humiling si Takero ng isang cute na kasama, at tiniyak sa kanya ng tagapangasiwa na makikilala niya ito sa kanyang paglalakbay. Sa sandaling yun, nagsimulang maglaho ang kaluluwa ni Takero, kaya nagmadali siyang magsulat ng ilang bagay at iniisip kung ayos na sa kanya ang kaunting listahan ng regalo. Habang sinisigawan siya ni Takero dahil parang wala lang sa kanya ang buhay niya, pinabaunan siya ng lalaki ng isang magandang bati, at ang sumunod na nangyari, nagising siya mula sa kanyang pagtulog sa gitna ng gubat. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, kaya nagpasya siyang hanapin ang pinakamalapit na baryo. Di nagtagal, nakakita siya ng isa pero napagtanto niya na kailangan niya ng pera kung gusto niyang bumili ng pagkain doon. Doon niya naalala na binasbasan siya ng tagapangasiwa ng kakayahan sa pagmamanman kaya pumasok siya sa gubat, na sumisigaw ng pagmamanman ng may kagalakan. Agad siyang napahiya ng walang nangyayari at nagtataka kung mali ba ang ginamit niyang oras sayon, kaya sumusubok siya ng iba't ibang salita hanggang sa makita niya ang tama, at lahat ng collectible sa paligid niya ay nagliliwanag na may mga simbolo. Namamangha si Takero sa gamit nito at iniisip kung may paraan para makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga materyales. Gaya ng inaasahan, lumabas ang menu ng bigkasa niya ang scan, at ipinapakita na ang bulaklak sa kamay niya ay isang beer ink item. Sa gayon, kinukolekta niya ang lahat ng materyales sa lugar at medyo nadismaya nang makita niyang karamihan sa kanila ay basura lang. Bigla, may napansin siyang kumikinang na bato sa halo at iniisip na napakaganda nito, kinikis-kis ito na parang lampara ni Aladdin, pero natuklasan niya agad na isa itong si rank na item na tinatawag na makintab na dumi ng hammer anteater. Talagang nadismaya siya na ang pinakamagandang item sa kanyang huling kinolekta ay dumi ng hayop. Pero nagpasya siyang sapat na ang nakolekta niya at pumunta sa pinakamalapit na baryo bago dumilim. Sa pasukan, ang gwardiya ay humanga sa kanyang katangkaran at tinanong kung isa siyang matapang na mandirigma, pero ipinakilala ni Takero ang kanyang sarili bilang isang mapagpakumbabang mangangalap. Ipinaliwanag ng gwardiyang nagngangalang Marlo na ang baryo ay walang espesyal na tindahan kung saan niya maaring ipagbili ang kanyang mga materyales, ngunit sinabi niya sa kanya na subukan sa tindahan ng baryo. Sa loob ng baryo, maraming nagtataka kay Takero dahil sa kanyang tangkad. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang tindahan ng baryo kung saan tinanong ng kainahinalang tindero na si Jerome ang matangkad na lalaki kung ano ang kanyang hinahanap. Agad-agad, pinakiusapan ni Takero ang lalaki na tansyahin ang napakagandang dumi na kanyang napulot, at ang tindero ay namangha sa kalidad nito kaya tinanong niya kung paano pa ito nahanap ni Takero. Agad siyang nag-alok ng 5 pilak para dito, ngunit nahihiyang nagtanong si Takero kung sapat na ang 5 pilak at iniisip kung magkano ang isang gabi. Sa halaga ng bahay tuluyan, ipinapaliwanag ng tindero na ang isang gabi ay nagkakahalaga ng 5,000 at ang isang pilak ay katumbas ng 1,000,
na ikinagulat niya dahil ibig sabihin nito na ang dumi ay nagkakahalaga ng 50,000. Pagkatapos nito, tinatapos niya ang usapan, at tuwang-tuwa ang tindero kaya't ipinahid pa niya ang kanyang mukha sa kayamanan. Pagkatapos noon, ipinapakita ni Takeru ang iba pa niyang mga materyales, at nagtataka ang lalaki kung bakit niya ibebenta ang ganoong mga mahalagang bagay sa isang liblib na lugar. Nang ipaliwanag ni Takeru na isa lamang siyang manlalakbay na nangongolekta ng mga bagay, nag-alok ang tindero sa kanya ng isang trabaho na mapanganib pero malaki ang kita para mangolekta ng misril mula sa mga bundok. Noong una, nag-alinlangan si Takeru, pero pumayag siyang subukan kung makakakuha siya ng mapa. Ibinagsak ng tindero ang isang bag na may 3.2 milyon at binigyan siya ng good luck sa kanyang paglalakbay, pabirong nagbabala na baka may mga halimaw na naghihintay sa bahay tuluyan. Nang gabing yun sa bahay tuluyan, nakahiga si Takeru sa kama, naghahangad na sana'y makapaligo siya ng mainit. Bigla namang may kumatok na isang cute na katulong sa kanyang pintuan at dinalhan siya ng isang mangkok ng maligamgam na tubig na halos kasinliit niya. Nang tanungin niya kung paano siya makakaligo doon, ipinaliwanag niya na ang kaya lang niyang gawin ay magpunas dahil tanging mga maharlika lang ang may kayang magpaligo. Hindi masukat ang pagkadismaya ni Takeru nang marinig niyang walang paliguan, kaya sinabi sa kanya ng katulong na narinig niyang kayang linisin ng mga salamangkero ang mga tao sa pamamagitan ng mahika, ngunit walang salamangkero sa nayon. Gayunpaman, iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, at mabilis siyang nagpasalamat sa kanya ng isang malaking tip. Pagkaalis niya, sinimulan ni Takeru na subukan ng iba't ibang orasayon para sa pampaligo na mahika hanggang sa biglang may lumitaw na agos ng tubig na bumalat sa kanyang katawan at iniwan siyang napakalinis. Bagamat natutuwa siya dahil nakakaginhawa ito, hindi pa rin ito mapapantayan ang kasiyahan ng isang mainit at umaalingasaw na palaigo. Kinaumagahan, nakita niya si Lot na may simbolo ng spade sa unang pagkakataon mula nang simulang niyang gamitin ang kanyang kakayahan, pero nang papalapit na siya sa mga palumpong para tingnan ito, bigla siyang nasindak sa isang bangkay. Pagkatapos kumalma, sinuri niyang mabuti at nakakita ng isang liham sa tabi nito mula sa kapatid ng tao. Nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanilang ama at nagmamakaawang mag-ingat siya at umuwi agad. Nalungkot si Takeru at binigyan niya ng maayos na libing ang bangkay. Pagsapit ng takip silim, gumuhit siya ng isang magic circle sa paligid niya para gumawa ng harang at nagsimulang magluto ng sabaw sa pansamantalang kalan na pinapaandar ng mga batong apoy. Kapag nailagay na niya ang mataas na kalidad na karne, humihigop siya at nagdiriwang sa pagkain ng pinakamasarap na sabaw na natikman niya. Sa gabi, naglalakad siya sa gubat ng sinaunang dragon, gumagamit ng mahikang ilaw para makapanguha ng mga materyales sa daan. Napansin ni Takeru na nakakapagtaka na walang mga halimaw o kahit anong senyales ng buhay, pero nagpasya siyang samantalahin ng hangin at magmadaling tumakbo patungo sa ilaw na iniisip niyang labasan ng gubat. Gayunpaman, tumakbo siya diretso sa gilid at nahulog sa isang napakalaking bangin kung saan mabilis niyang natuklasan ang mahikang salita para sa paglipad at bahagyang nailigtas ang sarili mula sa isang masakit na pagbagsak. Sa ibaba, nagulat siya nang makita ang napakaraming mine o senyales na nakakalat kahit saan, kaya't agad niyang kinuha ang kanyang piko at nagsimulang magmina. Matapos makuha ang lahat ng pilak sa lugar, sinimulan niyang hanapin ang misril or, nang biglang, lumindol ng malakas. Napagtantong marahil ay dapat na siyang umalis bago gumuho ang buong lugar, nagpasya siyang pabilisin ang kanyang pagmimina sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang spell na pagpapasabog sa susunod na makita niya. Sa kanyang tuwa, lumabas na yun ay misril, ngunit nadismaya siya nang makita ang dami ay napakaliit, kaya gumawa siya ng matapang at handgal na desisyon na mas magpakalalim pa kahit may mga lindol. Habang siya'y bumababa, natanong ni Takeru ang isang makitid na tunnel na bumubukas sa isang malawak na yungib na kumikinang ng kulay asul. Nang siya'y lumapit, namangha ang kanyang mga mata nang makita ang isang lawa sa ilalim ng lupa na may tubig na napakalinis at nang matuklasan ang kanyang scan na ito ay doble-doble na S-rank Dragon Mana Water, napanganga siya. Naging malalim ang kanyang pag-iisip, nagtataka kung ang sinaunang dragon ay dating nakatira dito at tuluyang hindi pinansin ang galit na boses ng dragon na umaalingaw sa yungib, nagtatanong kung sino. Naglakas loob na gambale ng kanyang pagtulog. Nang sumandok si Takeru para sana uminom, biglang sumambulat ang kalmado at lumitaw ang isang napakalaking dragon,
Galit na tinitigan ng taong ng ahas na baliwalain ang kanyang sinabi. Sa pagkarinig sa nakakatakot na dagandong ng dragon, nagtataka lang si Takero, na nagpahanga sa halimaw dahil kaya niyang tiisin ang nakapipinsalang aura nito. Pagkatapos, agad siyang lumuhad, yumukod sa mitolohikal na nilalang na parang galit niyang boss sa trabaho. Natuwa sa kanyang tapang, tinanong ng dragon ang kanyang pangalan at nagulat nang malaman niya na ay isa lamang tao. Ipinapaliwanag niya na ang mana na dumadaloy sa katawan ni Takero ay napakalinis at sagana na hindi sinasadya siyang ginaisang mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Nagkukunwari si Takero na walang alam tungkol sa kanyang potensyal sa mahika, ngunit sinasabi ng dragon na halos kapareho niya ang dami ng kapangyarihan niya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang sinaunang dragon na si Valdez. Iniisip ni Takero na masyadong komplikado ang pangalan at basta na lamang nagtanong kung maaari niya siyang tawaging Mr. Val. Hindi naman nagalit si Valdez at sa halip ay humiling kay Takero na ipahiram sa kanya ang ilan sa kanyang dalisay na mana upang makatulong na mapisa ang kanyang anak. Ipinapaliwanag ng dragon na ang kanyang sariling marumi ang mahika kaya hindi mapisa ang itlog dahil dito, at nag-aalok na gagantimpalaan siya ng malaking bahagi ng misril o kapalit ng kanyang tulong. Pagkatapos, itinuro ni Valdez ang lawa at pinabangon ang isang malaking itim na itlog mula sa kumikinang na tubig. Habang maingat na hawak ang itlog, itinanong ni Takero kung paano ito mapipisa at sinabi ni Valdez na ilaan niya ang kanyang mahika dito sa parehong paraan na ginawa niya nang likhain niya ang kanyang mahikang ilaw. Nang ihagis niya ang mahika ng init sa itlog upang mapisa ito, ang napakalaking daloy ng enerhiya ay unti-unting umubos sa kanyang kaluluwa. Habang tumatawa ang dragon na parang baliw, pinagsisisihan ni Takero na mamamatay na siya kaya. Sa lalong madaling panahon, pagdating niya mismo sa ganitong kamanghamanghang bagong mundo. Sunod, nararamdaman niyang lumulubog ang kanyang kaluluwa sa isang malawak na karagatan kung saan lumilitaw ang isang bersyon ng tagapamahala na may itim na buhok. Nagtataka na hindi siya tumakbo nang makita ang dragon tulad ng normal na tao at binago na niya ang mga batas ng mundo sa ganito kagang panahon. Dahil nakikita ang pagkalito ni Takero, inaamin ng tagapamahala na may itim na buhok na naiinggit siya dahil mas marami pang naabot si Takero sa loob ng ilang araw kaysa sa nagawa niya sa libu-libong taon. Pagkatapos nito, sinabi niyang babawasan niya ang mga biyaya na ibinigay ng kanyang katapat at idinagdag na matutupad ang kahilingan ni Takero para sa isang cute na kasama. Malapit na. Pagkatapos, nagising si Takero sa tunog ng kakaibang huni ng ibon. Sinabi niya kay Valdez na hindi nakatutuwa ang paggawa ng kakaibang ingay sa edad niya. Pero nang gamitin niya ang mahikang pampaliwanag, nakita niya ang isang maliit na sanggol na dragon. Sinabi ni Valdez sa kanya na bigyan ng pangalan ng bagong silang, at nagulat si Takero na makatanggap ng ganitong kalaking karangalan. Pinapaalala sa kanya ng sinaunang dragon na mayroon na itong tunay na pangalan at ang pipiliin niya ay magsisilbing palayaw lamang. Matapos mag-isip ng mabuti sa loob ng isang minuto, nagpasya si Takero na pangalanan ito dahil sa itim nitong balat. Naguluhan si Valdez dito at inamin na gusto rin niya ang Beaver Black Valdez. Matapos ang lahat, sinabi ng sinaunang dragon na ipagkakatiwala niya ang kanyang sanggol kay Takero, na ikinagulat niya dahil nagtitiwala ito sa isang taong hindi naman niya kilala. Ipinapaliwanag ni Valdez na nagtitiwala siya dahil malakas si Takero, at matapos ilipat ang gantimpala sa kanyang bag, ang makapangyarihang dragon ay dahan-daang bumaba pabalik sa lawa. Tinanong ni Takero ang maliit na dragon kung sasama ba ito sa kanyang paglalakbay, at sumagot naman ito ng masayang ungol. Bago umalis, nilinisan ni Takero si Bee para maalis ang matapang na amoy ng isda. Nang sa wakas ay magkasama silang dalawa, lumabas ng yungib, papalubog na ang araw at gutom na si Takero, kaya sinabi niya kay Bee na oras na para magtayo ng kampo. Sumalok siya ng tubig mangga sa isang baso mula sa kanyang bag, na ikinabat ni Valdez sa ilalim ng lupaing lawa sa loob ng yungib. Masayang lumaklak si Bee ng isang buong baso at agad na humingi pa, kaya patuloy na nagsalin si Takero ng mahiwagang tubig hanggang sa mabusog ang maliit na lalaki, para lumakas at gumanda ang kanyang kalusugan. Pagkatapos, ginulat siya ni Bee sa pagtatanong kung gusto rin niyang uminom, kaya pagkatapos magpawala ng uhaw sa malamig at nakagiginhawang tubig, naglagay si Takero ng pananggalang sa paligid ng kanilang kampo. Naalala niya na nalaman niya sa tindahan na ang mga batong mahika ay bihira, pero hindi yun problema dahil madali niya itong malilikha mula sa wala gamit ang kanyang walang hanggang mahika.
Kapag nagliyab na ang apoy sa kampo, iginisa niya ang isang steak at nagluto ng kaunting sabaw, buong pagmamalaking ipinapakita kay Bea ang kanyang combo meal. Kahit na parehong sabaw ng karne ang kinakain niya araw-araw simula nang umalis siya ng bayan, gustong-gusto pa rin ito ni Takero at hindi siya nagsasawa. Sakto naman, napansin niyang nakatitig si Bea na may nagliliwanag na mga mata at naglalaway na parang gutom na tuta, kaya sinandukan niya ito ng maliit na mangkok. Sa sandaling sumimsim si Bea, naglabas siya ng isang cute na hiyaw matapos mapaso ang kanyang dila. Nang pinalamig ni Takero ang sabaw, sinimulan ni Bea na samubo ng sunod-sunod na mangkok hanggang sa sobrang busog ang maliit na bata kaya bumagsak siya sa lupa, handa nang matulog. Nang makita yon, nakaramdam ng ginhawa si Takero na nakakakain si Bea ng parehong pagkain niya at hindi na kailangan pang panuurin siya sa bawat pagkain habang umiinom lang ng tubig. Gayunpaman, tinanong niya kung nalulungkot ang maliit na bata na malayo sa kanyang tunay na pamilya, ngunit umakyat ang cute na munchkin sa kanyang kondongan at naglabas ng isang maliit na ungal. Tinanggap ito ni Takero bilang paraan niya ng pagsasabi na ayos lang siya basta't magkasama sila at na init ang dumadaloy sa puso niya. Sakto naman, tiningnan niya ang kalagayan ni Bea at napansin niyang ang B-rank na sanggol na dragon ay mayroon ng mga kasanayang nakakamangha. Gayunpaman, naniniwala siyang kailangan pa rin ng proteksyon ang maliit na isa, kaya binigyan niya ito ng maikling panayam tungkol sa hindi paggawa ng anumang mapanganib kahit na pakiramdam nito ay malakas siya. Pero bago pa niya matapos, nakatulog na si Bea sa sandaling yun, medyo nag-aalala si Takero kung ito ba talaga ang cute na kapareha na hiniling niya at nagtataka kung binibiro lang siya ng tagapamahala sa pamamagitan ng isang reptilya. Kinabukasan, umakyat siya sa isang matarik na burol habang si Bea tamad na lumilipad sa likuran niya at napansin niyang ang madilim na gubat na dinaanan niya kanina ay hindi na mukhang nakakatakot o mapanganib habang si Bea ay nagpapalipad-lipad kung saan-saan. Sinimulan ni Takero na hanapin ang kalapit na lugar para sa mga bagong halamang gamot at materyales. Bigla na lang, sumugod si Bea sa kanya, nanlalaki ang mga mata dahil sa takot, kaya mabilis na inilabas ni Takero ang kanyang scan at nakita ang ilang nakatagong kaaway na naghihintay sa mga halaman. Napagtanto niyang baka ang kanyang masangsang na amoy kanina ang nagtaboy sa mga halimaw, at bumalik na naman sila ngayong wala na ito. Gayunpaman, nasasabik pa rin siya sa pag-iisip ng mga bagong mga materyales na makukuha niya mula sa kanila. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang rock falcon mula sa likod at malakas na umungal, ngunit hindi siya natatakot dahil mas mukha itong hamster kumpara kay Valdez. Nang ipakita ng scan na mayroon itong makatas na laman ng hita, si Takero ay naglalaway pa nga. Mabilis siyang naglagay ng isang magic shield at nagpatawag ng mga icicle na tumusok sa dibdib ng falcon, madaling nakakuha ng libreng pagkukunan ng makatas na karne. Pagkatapos nito, binalaan siya ni Bea tungkol sa isang kawan ng lobo sa likuran nila, ngunit ang nakikita lamang ni Takero ay mas maraming libreng karne. Nang sumugod sa kanya ang isang lobo, ibinabato niya ang mahika ng bilis at bawas timbang para maging magaan ang kanyang katawan, sapat para sa isang talon na maglunsad sa kanya sa ere. Tapos, ginagamit niya ang patigas para palakasin ang kanyang lakas at pinatutulag ang lobo sa isang malakas na sipa sa ulo. Sunod, madali niyang iniiwasan ang kanilang mga buntot na parang ahas at sinusuntok ang isa pa diretso sa ilong. Namamangha si Bea habang pinapanood siyang ipakita ang abot ng kanyang mahahabang binti, at di nagtagal tinatapos niya ang natitirang bahagi ng kawan. Pagkatapos noon, masayang kinukuha ni Takero ang libreng karne at naghahanda ng sumulong hanggang sa matanto niya na mahigit 100 halimaw ang naghihintay sa kanya sa gubat. Napansin ni Bea na hindi niya sigurado kung ano ang gagawin, kaya't sinisikap ng munting dragon na buhatin siya sa ere. Tumutulong si Takero sa pamamagitan ng paggamit ng weight reduction sa kanyang sarili, ngunit yun lamang ang nagpaangat sa kanila ng diretso at napakabilis kaya sumigaw siya ng parang baliw, na nakatawag ng pansin ng isang babaeng blonde sa malapit. Pagkatapos, biglang nabitawan ni Bea ang kanyang hoodie at bumulusok siya pababa sa lupa, bagaman buti na lang napalambot ng mga puno ang kanyang pagbagsak. Kalaunan, nagising siya na may dumidila sa kanyang mukha na may pamilyar na amoy isda, at napagtanto niyang nakarating na sila sa kabilang panig ng gubat. Nang makita yon, nagpasalamat siya kay Bea sa mabilis na paglalakbay pero binalaan ang maliit na nilalang na maghinay-hinay sa susunod, dahil tao lamang siya. Nang purihin siya ni Takero, tuwang-tuwa si Bea kaya't niyakap siya nito ng mahigpit at hindi sinasadyang nauntog siya sa may atay.
Pabalik na sila sa nayon, nag-usisa si B tungkol sa patpat sa kamay ni Takeru, kaya ipinaliwanag niyang ito ay sanga mula sa Yggdrasil na natagpuan niya sa kanyang bag. Nang marinig yun, bumuga ng kaunting usok mahika ang maliit na dragon dito, at agad na naging malaking kahoy na tungkod ang patpat. Nagulat si Takeru na lumaki ang patpat ng ganito mula sa isang buga ng mahiwagang hininga, at umaasa na hindi siya mapagkamalang dakilang salamangkero. Sakto naman, isang nakakatakot na dagandong ang umalingaungaw sa kakahuyan, at sinabi niya kay B na mag-ingat. Habang lumalakas ang ingay, nawala ng pasensya si B at agad lumipad patungo roon, kaya napilitan si Takeru na sumunod. Nang maabyute niya ito, nakita niya ang sanggol na dragon na umiikot sa isang puno at natuklasan niya ang isang sugatang duwende na nagtatago sa likod nito. Nang makita ang kalagayan niya, tinanong niya kung inatake siya ng halimaw, ngunit lumalabas na ang nakakatakot na dagandong ay galing sa tiyan niya, na 3 araw nang walang laman. Mabilis na binigyan ni Takeru siya ng tubig, na ininom niya hanggang sa huling patak, pero hindi ito nakatulong sa kanyang gutom, kaya iniabot niya sa kanya ang pananghalian na binili niya sa nayon. Pagkakita pa lamang niya ng pagkain, inagaw niya ito sa kanyang kamay at nilamon ang malamig na tako, na parabang nagdiriwang ang kanyang panlasa matapos magutom ng matagal. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit wala siyang pagkain kahit na malapit siya sa nayon, at sumagot ang elf na nagmamadali siya masyado. Kinutya siya ni Takeru sa kanyang pagkakamali, na ikinagalit niya ng husto na nilapitan niya siya ng malapitan. Gayunpaman, napansin ni Takeru ang kanyang masamang amoy, na hindi handa, at bigla niyang nasabi na akala niya ang mga duwende ay dapat amoy bulaklak sa halip na amoy abono. Nang marinig yun, namula ang duwende sa galit, nagpasalamat ng pilit para sa tulong, at tumakbo para maligo habang sumisigaw na hindi dapat sinabi sa kanya na amoy abono siya. Pagkatapos ng kakaibang engkwentrong yun, nang alap si Takeru ng kaunti pang materyales at lumabas ng gubat, kung saan itinuro niya ang isang karwahe sa malayo. Nang makita niya ang unicorn na humihila nito, nagulat siya, at tinanong siya ng nagmamaneho ng karwahe kung gusto niyang sumakay. Habang si Takeru, binanggit niya na patungo siya sa nayon ng Tormi, napansin ng lalaki ang kanyang tungkod at nagtaka kung isa siyang salamangkero. Kahit na iginigiit ni Takeru na isa lamang siyang tagakuha, tila humanga ang lalaki at inalok siyang sumakay dahil patungo rin ang kanyang pamilya sa nayon. Noong una, nag-atubili si Takeru, sinasabing baka masyado siyang malaki para magkasya sa karwahe, ngunit nagtawanan ang mga anak ng lalaki dahil akala nila ay biro ito. Kaya tumawa rin siya at sumakay. Inanyayahan ng anak na babae ng lalaki si Takeru na tumabi sa kanya, at napagkasunduan nilang mabuti ang mga bata, na nakabuti sa kanya dahil nabawasan ang paghihinala ng kanilang mga magulang. Habang bumibiyahe, nagkomento ang lalaki na maayos ang takbo ng karwahe kahit na may malaking tao siyang sakay, at buong pagmamalaking sinabi ng kanyang asawa na ang motto ng Tormi Village ay tulungan ang sinumang nangangailangan. Humanga si Takeru sa katapangan ng mga bata na maglakbay sa murang edad, at nang masyado silang maging palakaibigan sa kanya, nagbibiro siyang nagtanong kung ano ang gagawin nila kung sakaling isa siyang mapanganib na kriminal. Tumawa ang anak sa kanyang kakatwang tanong, sinasabing tumunog na sana ang mahiwagang kampana, at ipinakita ng kanilang ina ang kapaki-pakinabang na bagay na tumutunog kapag may mapanganib. Palapit, nakita ang batong mahika sa loob, napagtanto ni Takeru na marahil kaya niyang gumawa ng isa mismo, at binanggit ang kanyang pangalan nang maalala niyang hindi pa pala siya nagpapakilala. Nagpakilala ang ina at ang mga bata, at sinabi ng lalaki na siya si Poran. Biglang, sumilip ang boses ni B mula sa balabal ni Takeru, at nagtanong ang mga bata kung ano ang kanyang itinatago. Sinubukan ni Takeru na sabihing isa lamang itong pambihirang halimaw na kasama niya, ngunit tiniyak ni Elisa sa kanya na hindi kailangang maglihim dahil maraming adventurer ang may mga halimaw na kasama. Nang marinig yun, sinabi ni Takeru kay B na lumabas at mangako. Hindi mang-aget ng kahit sino, at sa sandaling makita ng mga bata ang maliit na nilalang, agad silang nagiging tagahanga. Bagamat nakikilala ng mga magulang na ito ay isang uri ng dragon, tinatanong ni Poran kung nangangahulugan ba yun na si Takeru ay isang Dragon Knight, kaya ipinapaliwanag niya na nakakita lang siya ng itlog sa pamamagitan ng swerte at napisa niya ito, ngunit lalo lang silang namangha. Sabi ni Elisa sa kanya na bihira ang mga Dragon Knight, at kakaunti lang ang nakakita ng tunay na dragon. Iniisip ni Takeru na parang galing sa isang laro ang klase, at inaabangan niya ang makakilala ng tunay na Dragon Knight balang araw.
Nang gabing yun, ginulat niya ang pamilya sa kanyang light magic at naglalagay ng harang gaya ng dati, at kapag tinanong nila kung sapat na ba yun para itaboy ang mga halimaw, tinitiyak niya sa kanila na palagi silang babantayan ni B kung may mangyari. Nang marinig yun, guminhawa agad ang buong pamilya, at napagtanto ni Takeru kung gaano kalaki ang tiwala ng mga tao sa mga dragon sa mundong ito. Pagkatapos, sinabi ni Elisa na oras na para magluto ng hapunan, ngunit nag-alok si Takeru na siya na lang ang gagawa bilang tanda ng pasasalamat. Inilabas niya ang 3 malalaking kaldero at 1 dosenang sangkap mula sa kanyang bag, na nagpabigla sa mga bata at inakalang isa siyang kahangahangang salamangkero. Tumawa siya at inamin na malayo siya doon, sinasabing lahat iyon ay dahil sa kanyang item box. Pagkatapos noon, nagluluto siya ng isang masarap at maanghang na pagkain gaya ng dati, na humahanga sa buong pamilya ni Poren, at sa sandaling matikman nito ng mga bata, lumalawak ang kanilang mga mukha sa tuwa. Pinupuri ni Elisa ang napakahusay na pagluluto ni Takeru, habang biglang yumuko si Poren, nanginginig habang nagsisimulang tumulo ang mga luha. Nang tanungin siya ng kanyang asawa kung bakit, biglang umiyak ang lalaki sa sobrang saya. Sinasabing matagal na siyang nagke-crave ng tunay na pagkain matapos kumain lamang ng jerky, at ang makita ang kanyang mga anak na sobrang saya ay mas lalong nakakataba ng puso. Ang pagiging emosyonal ng matandang lalaki ay nagpatawa ng husto kay Takeru, kaya't nagbiruan at nagtawanan silang lahat tungkol dito. Pagkatapos, kinuha ni Poren ang gitara at nagsimulang tumugtog, habang kumakanta naman si Elisa, hinahayaan ang mga bata at si Bea na ipakita ang kanilang mga sayaw. Habang hinihila siya ng mga bata para sumayaw, napagtanto ni Takeru na hindi niya alam na ganito kasarap ang mga gabing katulad nito kumpara sa kumakain mag-isa sa isang walang lamang kwarto sa bahay. Kinabukasan, mahimbing na natutulog si Bea at ang mga bata habang gising na si Takeru, maingat na pinapakinang ang kanyang gunting. Pinahahalagahan ni Elisa ang kanyang pagsisikap at sinabi niya, ang mga taong nag-aalaga sa kanilang mga gamit ay mahusay sa kanilang trabaho. Iniisip ni Takeru na ang pagtitipon ay maaaring paborito niyang gawain, at nang sabihin ni Poren na aalis sila pagkatapos ng almusal, may magandang ideya siyang naisip. Gusto niya palang magmaneho ng karwahe. Nakita ni Poren na bumilis ang unicorn ng utusan niya ito, kaya humanga siya sa bilis nilang naging magkaibigan. Maya-maya, tanaw na ang nayon, at ibinaba siya ng pamilya ni Poren sa tarangkahan, na nagpapasalamat sa pagtulong niya sa kanila. Sabi ng gwardya, panahon na naman siguro ng tagsibol kung bumalik si Poren, dahil lagi siyang dumadating. Mga ganitong oras para magbenta ng damit, at nahihirapan ang mahirap na lalaki na pakainin ang kanyang pamilya dahil hindi siya magaling mangaso. Napagtanto ni Takeru na kaya siguro napaiyak si Poren nang makita ang karne pagkatapos ng matagal na panahon, at naiisip niya na malaking biyaya ang kanyang kakayahan sa pangangalap para sa mga taong katulad nila. Pagkatapos noon, habang nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas, ikinalat niya ang lahat ng kanyang materyales sa tindahan ni Jerome pero palihim na naghalo ng kaunting Misreal Magic Ore. Agad na pinulot ng tindero ang mga kumikinang na bato para suriin ng mabuti, at pagkatapos gumawa ng mga ingay ng matanda sa loob ng ilang minuto. Tahimik na ibinubulong ni Jerome na ito ay isang napakabihirang maling magic ore. Hindi gaanong nagulat si Takeru dahil sinadya niya itong haluan, pero gustong-gusto malaman ni Jerome kung saan niya ito nahanap dahil ito ay isang maalamat na materyal. Ipinaliwanag niya na ang ilang piraso pa nito ay magbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan kaysa sa lahat ng magic stone sa bansa. Nang sabihin ni Takeru na napulot niya lang ito kung saan, pinayuhan siya ng matanda na malinaw na isa siyang henyo sa paghahanap ng mga bihirang bagay, kahit na kulang siya sa sentido komon. Kaya naman iminumungkahi ni Jerome na dapat siyang pumunta sa masiglang lungsod ng Belcame, kung saan napakaraming impormasyon at mayroong guild ng mga adventurer kung saan maaari siyang matuto at magbenta sa mas malalaking mamimili. Bagamat nang hihinayang si Jerome na nawala ang isang mahalagang customer, sinabi niya na matutuwa siya kung sumikat si Takeru at babanggitin ang kanyang maliit na tindahan. Pagkatapos niyang pag-isipan ng matagal, nasa sabik si Takeru na pumunta sa syudad at ginugol ang gabing yun sa kama kasama si B, nagbabasa tungkol sa guild ng mga adventurer sa Belcame. Nakahiga sa kama, nagpasya siyang sulitin ang pamumuhay sa isang mundo ng pantasya sa pamamagitan ng pagiging isang adventurer at kumita ng sapat na pera para makapaglakbay at makita ang bawat lugar na kaya niya.
Tapos, bigla siyang umuupo at muntik nang mahulog si B sa kama, na malakas na sinasabing ang susunod niyang gagawin ay puntahan ang guild sa Belcame at mag-sign up. Pero pagkatapos ng biglang siglang yun, dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang cute na partner at sinabing magpahinga muna sila dahil may ilang bagay pa siyang kailangang gawin sa village. Nang gabing yun, pumunta siya sa festival kung saan natuwa siya sa napakasarap na pagkain habang si B naman ay nagtatakbo at nakikipaglaro sa mga bata. Kinakaladkad din siya ng mga bata para sumali sa mga laro nila gaya ng dati, at dinalhan pa niya ng isang piraso ng manok ang gwardiya. Dahil kaibigan din ang lalaki, ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pagkuha ng mas maraming materyales, at sa kanyang huling araw, kinukuha niya ang kanyang mga naprosesong gamit mula sa isang lokal na ginang na nalungkot at sinabing mamimiss niya talaga ito kapag umalis na siya. Sinabi niya sa kanya na ninanais ng lahat sa baryo na sana'y makapanatili pa siya ng mas matagal, at inamin ni Takeru na gusto rin niyang manatili, pero gusto rin niyang makita ang mas maraming bahagi ng mundo higit sa anumang bagay. Sa narinig yun, iginalang ng ginang ang kanyang pangarap at binigyan siya ng baon para sa paglalakbay dahil ang biyahe papuntang Belcame ay tumatagal ng 1 buwan. Matapos siyang papangakuan na dadalaw siyang muli balang araw, itinago niya. Nagpapatong pa ng mas maraming lunchbox dahil sa tunay na kabaitan, at pakiramdam niya'y swerte siya na may walang katapusang imbakan. Pagbalik sa kanyang kwarto, iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin sa natirang mahika o dahil hindi ito binili ni Jerome, at pilit na nag-iisip si B hanggang sa medyo nahirapan ang kanyang maliit na utak nang sumulyap si Takeru sa lumang lampara sa kanyang mesa. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kaalaman para gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa baryo bago umalis. Naaalala kung paano walang sawang nagtatrabaho ang bantay, bigla siyang nagkaroon ng nakakatuwang ideya na pagsamahin ang lampara sa isang batong mahika. Nag-focus siya ng mabuti sa pag-iisip kung ano ang bagay na dapat niyang likhain, at lumalabas na isa itong malaking tagumpay. Kinabukasan, habang nagtitipon ng buong nayon para ihatid siya ng may masayang pamamaalam, sinabi niya sa bantay na gumawa siya ng isang mahiwagang bagay na kayang lumikha ng malawak na harang sa paligid ng nayon, na pipigilan ang sinumang may masamang hangarin na makapasok. Hindi makapaniwala ang bantay na ipinamimigay niya ang isang bagay na napakahalaga, ngunit sinabi ni Takeru na ito ang kanyang paraan ng pagbabalik ng lahat ng kabaitan at pabor na ipinakita sa kanya ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin yun, nangako siyang babalik siya balang araw, dahil ang nayon ng Tormi ang tunay niyang tahanan, at sila ay nagbabahagi. Is replaced by an evil green. Isang nakakatuwang sandali ng pamamaalam. Gayunpaman, biglang hinablot ni matandang Jerome ang mahiwagang bagay mula sa kamay ng bantay. Umaasang hindi talaga ginamit ni Takeru ang maalamat na batong mahika para gawin yun. Ngunit bago niya mapatunayan ang anuman, kumari pa ng takbo si Takeru palabas ng nayon, sabik na makita kung anong klaseng lugar ang magiging lungsod ng mga adventurer. Sa daan patungo sa Belcame, nasisiyahan siya sa isang payapang paglalakad habang pinapakinggan ang kaibig-ibig na mga ingay ng sanggol na dragon ni B. Sakto naman, natanong niya ang isang napakalaking halimaw na alimasag na nakaharang sa daan. Sinuri niya ang mahiwagang nilalang ng may pag-iingat, ngunit ang kanyang Simon Gut ay agad na napalitan ng isang masamang ngisi. Nagiging isang ngiti nang mapansin niya sa paglalarawan nito na may binabanggit na masarap na karne. Tuwang-tuwa niyang sinasabi sa sanggol na dragon na napakasarap ng karne ng alimasag, at naghahanda na siyang hulihin ito bago pa man ito gumawa ng kahit isang galaw. Gayunpaman, biglang dumating si B nang napakabilis at nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw na agad na nagpatamba sa alimasag at nagpabula sa bibig nito. Lubos na nagulat si Takeru na nagawa ng kanyang cute na kasama ang ganoong bagay. Ngunit pagkatapos ay inambus sila ng 2 pang halimaw na alimasag, na bumubuo ng isang pag-atake na parang sipit mula sa magkabilang panig. Nakatayo ng magkatalikuran kay B, sinabi niya na hindi dapat maging problema kahit na kung napapaligiran sila dahil pailis lang kumilos ang mga alimasag. Pero labis siyang nagpapanak nang makita ang malalaking crustacean na biglang sumugod diretso sa kanya. Bago pa man bumangga ang 2 alimasag sa kanila, binuhat siya ni B sa ere at nagbanggaan ang mga halimaw na alimasag sa kanilang mga mukha. Nagpasalamat si Takeru kay B at bumaba, handa nang kumuha ng karne ng alimasag. Pero ang unang alimasag ay biglang nagising muli at sumugod sa kanya. Tuwang-tuwa namang inihanda ni Takeru ang kanyang tungkod, nakikitang lumalapit mismo sa kanya ang hapunan.
Iwinasiwas niya ito pababa para sa isang malinis na home run at nakipag-apir kay B pagkatapos ng kanilang matatag na pagtutulungan. Sa gabi, hinihiwa niya ang mga binti ng alimasag, inihahagis sa isang napakalaking kaldero na kinuha niya kung saan, at pinapainit ang tubig kasama ang isang supot ng asin upang pakuluan ang masarap na laman ng alimasag. Matapos maluto ang laman, halos matuno sila sa saya habang sumasawsaw sa makatas na binti ng alimasag. Pagkalipas ng mga isang buwan, sa wakas narating ni Takero ang kanyang destinasyon. Namangha siya sa laki at maringal na arkitektura ng lungsod ng Kalakalan, na kilala sa pagiging tahanan ng pinakamalakas na samahan sa buong kontinente. Nakita niyang sinusuri ng mga gwardya ang lahat, pumili siya sa pag-asang may tatago niya ang kanyang item box na parang isang normal na magic bag lang. Nang sa wakas ay siya na ang susunod, inaanyayahan siya ng babae sa tarangkahan na pumasok. Kaya itinago niya si B at pumasok para sumagot ng ilang tanong habang tinitingnan nito ang mga gamit na dala niya. Tinanong ng gwardya kung nagpunta ba siya para magbenta ng mga materyales dahil mukha siyang tagakuha, pero ipinaliwanag ni Takero na narito siya para maging isang adventurer. Hindi nagulat ang gwardya dahil ang Belkame ay ang lungsod ng Kalakalan at mga adventurer, pero kailangan pa rin niyang sundin ang pamamaraan, kaya humingi siya ng pahintulot na siyasatin siya gamit ang isang magic tool na nakakakita ng mga kainahinalang individual. Nang ang gwardya tapos na ang pagsusuri, walang kakaibang lumabas, at kinumpirma rin ng babae na malinis siya. Kaya naging interesado si Takero kung paano nakikita ng ordinaryong tao ang kanyang kalagayan, kaya tahimik niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa pagtatasa sa mahiwagang bagay, na tinukoy lamang siya bilang isang lalaking magaling sa paghahanap ng dekalidad na materyales. Buti na lang, hindi nito isiniwalat ang napakaraming listahan ng mga biyaya na isinulat sa kanya ng tagapangasiwa. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng gwardya na malaya na siyang pumasok, pero nagtataka niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagpapala ng dragon. Nagpasya si Takero na maging tapat at sinabihan si B na lumabas. Agad na napangiti ang dalawang bantay nang makita nila ang kanyang kaibig-ibig na maliit na kasama, ngunit iminungkahi ng bantay na dapat lagyan niya ng palatandaan o tanda ito para malaman ng lahat na sa kanya ang dragon. Nang marinig yun, biglang naalala ni Takero ang kwelyong nakuha niya mula sa mga batang taga-baryo at maingat na ikinabat ito sa buntot ng maliit na dragon, na tila nagustuhan naman ng hayop. Pagkatapos, sinabi nila sa kanya na ire-report nila sa mayor na may dragon sa bayan, ngunit hindi naman daw ito magiging problema basta't maayos ang ugali ni B. Ibinigay ng babae kay Takero ang direksyon papunta sa Adventurers Guild, habang binuksan ng bantay ang tarangkahan at magiliw siyang binati sa Belkame. Paglabas niya mula sa madilim na tunnel at pagtuntong sa bukas na lungsod, lubos siyang namangha sa makulay at kamanghamanghang tanawin sa harap niya. Hindi nag-aksaya ng oras, agad siyang nagtungo sa marangyang gusaling may magarbong karatula. Nang makita ni Ariana, isang masayahing babaeng kuneho, si Takero na nahihiyang sumilip at pumasok sa pintuan, binati niya ito at tinanggap sa Europa, ang guild na kilala sa pagtanggap ng halos lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang receptionist at hiniling na punan niya ang kanyang impormasyon sa registration form. Nang mapansin ni Takero na nababasa niya ang mga salita at nagtataka kung paano sumulat ang kanyang pangalan, ay kusang nagsasalin sa sarili nito sa mahikal na paraan. Nagulat si Ariana nang makita na nakarehistro siya bilang isang tagakuha ng materyales at nagtanong kung mayroon ba siyang totoong karanasan sa laban. Sinabi ni Takero na nag-api niya na ang lahat ng uri ng halimaw, mula sa mga ibon hanggang sa mga alimasag, ngunit nagdududa siyang nagtanong kung mayroon siyang patunay. Binalaan niya ito na mayroon siyang talagang malaki sa kanyang bulsa, ngunit minamaliit siya nito at sinabihan siyang ilabas ito. Nang marinig yun, casual niyang inilabas ang isang napakalaking katawan ng alimasag at ibinagsak ito sa kanyang mesa, na agad namang gumuho sa ilalim ng napakalaking bigat nito. Nagtipon ang lahat ng kalapit na adventurer, nagugulat nang makita nilang tumakas si Ariana nang may pagpapanik, pero isa sa kanila ay nagtanong kay Takero kung mayroon siyang kahon ng gamit, at sumagot siya ng oo. Gumamit ang Bearman ng kakaibang kakayahan para tingnan at kinumpirma na nagsasabi ng totoo si Takero dahil mayroon siyang asul na aura. Nagtaka si Takero nang marinig yun, kaya ipinaliwanag ng Bearman na gumamit siya ng mansanas, isang kakayahan na nagpapakita na asul ang isang tao kung hindi sila gumagawa ng gulo. Sa sinabi niyang yun, tiniyak ng Bearman kay Ariana na ayos lang na makipagpalitan sa kanya,
pero itinama siya ni Takeru na hindi siya dumating para magbenta ng kahit ano. Gusto niya talagang maging isang adventurero at ang higanteng alimasag na yun ay hapunan lamang niya. Talagang nagtataka ang lahat sa kakatwa niyang panlasa sa pagkain, pero agad itong isinantabi ng taong oso at tinanong siya kung nag-iisa lang siyang naglalakbay. Sabi ni Takeru may kasama rin siya, at nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makita nilang mayroon siyang dragon na kasama. Napagtanto ni Ariana na tinitingnan na siya ng mga tao ng may inggit, kaya agad niya itong hinayla sa isang pribadong silid. Doon, tinatakan niya ang kanyang papel at binigyan siya ng isang Pulse Heiress na F-rank, at ipinaliwanag na karaniwang patakaran na ang lahat ng mga baguhan ay magsimula sa pinakamababa. Nakikita na masayang kumikibot ang buntot ni B dahil magkapareho na ang kanilang mga Pulse Heiress, at nagtatama pa ang kanilang mga pulso para ipagdiwang ang opisyal nilang simula bilang mga adventurer. Kinabukasan, inilalatag ni Takeru ang mga gamit ng patay na adventurer na natagpuan niya sa kagubatan malapit sa baryo ng Tormy. Ang pangalan ng bata ay Belria Fen, at narinig ni Takeru sa guild na nasa isang quest siya para kumita ng pera para sa gamot ng kanyang ama. Nakikita kung gaano kalaki ang sakit na nararamdaman ng matanda, tahimik na humihingi ng permiso si Takeru para subukan ang isang bagay. Maya-maya sa guild, inilalatag niya ang lahat ng gamit na nakalap niya para sa isang quest. At nagbibiro pa ang clerk na mapapanganga ang kanilang kliyente sa laki ng kanyang mga kabute. Sa sandaling yun, sumilip ang dalawang mausisang tainga ng kuneho sa kanto. Nahihiyang lumapit si Ariana kay Takeru dala ang tambak ng mga hiling mula sa mga kliyenteng gustong siya mismo ang kumuha ng kanilang mga trabaho, dahil sa dami nito. Kumuha muna siya ng ilan at nagtungo sa malaking pampublikong paliguan na puno ng malinis na berdeng tubig. Naalala niya noong nakalipas na kalahating buwan nang una siyang pumunta sa pampublikong paliguan sa Beltane at nakita kung gaano ito karumi, kaya gumamit siya ng mahika para alisin ang lahat ng dumi para ma-enjoy niya ang isang nakakapagpahingang paglubog araw-araw. Sa sandaling yun, sumama sa kanya ang kanyang kaibigang taong butiki na nagngangalang Clay. Nagulat si Takeru na gabing-gabi na dumating si Clay, at ipinaliwanag ng taong butiki na sumasakit na naman ang kanyang lumang sugat. Ipinapaalala nito kay Clay na nabalitaan niyang pinagagaling ni Takeru ang mga may sakit sa mga squatter, at nagulat siyang malaman na kaya ring gumamit ni Takeru ng mahikang pampagaling. May pagpapakumbabang sinabi ni Takeru na ginagaya lamang niya ang nakita niya, ngunit humanga si Clay nang aminin ni Takeru na hindi niya ginawa yun para sa pera, at sinabing sana'y yumaman na siya kung ginawa niya yun. Nang marinig yun, nagbiro si Takeru na sana'y hindi siya maaatake ng galit na mga doktor dahil sinira niya ang kanilang ikinabubuhay. Tumawa si Clay sa kung gaano siya kalmado at saka nagtanong tungkol sa pagtaas ng kanyang ranggo. Nang mapagkumbabang sinabi ni Takeru na ayaw niyang tumaas ang ranggo at mas gusto niyang manatiling mababa, sinabi ni Clay sa kanya na maging mas makasarili sa buhay at matuto ng ilang sentido komon tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Kinabukasan, pumunta siya sa guild para tanggapin ang kanyang bayad, at pilit siyang kinumbinsi muli ng clerk na itaas ang kanyang ranggo. Ipinaliwanag niya na maraming benepisyo, ngunit tiniyak ni Takeru sa kanya na wala siyang intensyong umakyat sa ranggo dahil ito ay mag-imbita ng gulo sa kanyang payapang buhay, kahit na makikinabang ang guild doon, habang tahimik niyang hinahangad na manatiling ganito ang kanyang mabagal at tahimik na mga araw. Isang lalaki ang biglang sumugod sa pintuan at sumigaw na may pag-atake ng mga goblin. Agad na kumilos ang guild, kinukuha ang lahat ng adventurer na D-rank pataas para magtanggol, pero casual na lumabas si Takeru dahil isa lamang siyang inosenteng F-ranker na walang kinalaman sa labanan. Gayunpaman, nang mapansin siya ng guildmaster na palihim na lumalabas, agad niyang sinabi kay Takeru na kailangan din siyang sumali. Sa pagpupulong para sa estratehiya, ipinaliwanag ng guildmaster na ang sesilakay ang mga duwende papunta sa Beltane mula sa timog, kaya tungkulin nilang tiyakin na walang isa man ang makatawid sa tulay sa ibabaw ng ilog. Nakatayo sa gitna ng madamdaming kalalakihan, pakiramdam ni Takeru ay isa siyang estudyante ng sining na napasama sa isang pangkat ng football sa high school. Bigla na lang, sinimulang kutsain siya ng mga taong halimaw na nakatayo sa tabi niya dahil isa siyang walang kwentang F-rank at sinabihan siyang lumayo. Pagkatapos noon, tinanong ng guildmaster si Takeru kung siya ba ang sumisikat na bituin na binanggit ng appraiser na si Grit, at pinuri siya sa pagtanggap ng papuri mula sa isang taong halos hindi nagbibigay humanga sa kahit sino.
Pagkatapos noon, ang kalmadong reaksyon ni Takero sa pananakot ng Guildmaster ay lalong nagpatibay sa respeto nito sa kanya at labis na ikinagulat ng Beastman. Napagtanto ng Guildmaster na malaki talaga ang potensyal ni Takero. Paglabas niya, sinabi ng Guildmaster na sigurado siyang mapoprotektahan ni Takero ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan at inutusan siyang pangalagaan ang mga nangangailangan ng proteksyon. Sa pagkakita niyang nag-recruit ang Guildmaster ng isang F-rank sa unang pagkakataon sa buhay niya, humingi ng paumanhin si Muesli para sa hiling ng Guildmaster at masayang binati siya ng good luck. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang gumagamit ng panggamot na mahika at sabik na sabik siyang makatrabaho ito at ipagmalaki ang Guildmaster. Ngunit sinabi niya sa kanya na may alang-ay ng ngiti na ang labis na pagkasabik ay maaaring mapanganib minsan. Kinaumagahan, si Muesli ay nagsimulang umiyak sa mismong pagkakita sa isang halimaw na ibon at nang sabihan niya itong kumalma, nauwi siya sa matinding pagpapanik. Napagtanto ni Takero na kailangan niyang pakalmeyan ang iyakin kung gusto niya ng katahimikan ng isip, kaya hinawakan niya ang kanyang mga balikat ng mahigpit. Ayaw aminin ni Muesli na natatakot siya, ngunit sinabi niya sa kanya na gulo-gulo ang kanyang emosyon. Na nanginginig mula ulo hanggang paa bago pa man sumalakay ang mga duwende. Binigyan niya siya ng payo na mag-focus na lang sa pagpapagaling ng mga sugatan at gawin ng maayos ang kanyang trabaho dahil ligtas siya at malayo sa labanan. Kasabay nito, tiniyak niya sa kanya na walang masama sa pagkatakot dahil normal lang ito at ang takot ang nagbibigay ng lakas para lumaban at gawin ang lahat para mabuhay. Ang parang Oscar na talumpati ni Takero ay agad na nagpatayo sa maliit na munchkin at nangako siyang ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Nang makita ang lahat ng iyon, lumapit sa kanya si Clay na may mapanuyang ngiti at inulit ang sariling sinabi ni Takero. Mga salita pabalik sa kanya para lang mang-asar. Ipinaglalaban ni Takero ang sinabi niya ng may pagmamalaki at ipinapahiwatig ni Clay na talagang namangha siyang makitang magbigay si Takero ng gayong masigasig na pampalakas loob. Binabago ang usapan, tinanong ni Takero si Clay kung bakit wala siya sa Vanguard at sumagot si Clay na hindi siya makagalaw ng maayos sa mga ganitong maalinsangang araw dahil sa kanyang mga lumang sugat. Naalala ni Takero ang malalaking bakas ng kuko sa likod niya at tinanong kung yun ang dahilan, na talagang gumulat kay Clay. Pagkatapos manahimik sandali, nagulat si Clay na si Takero lamang ang hindi siya pinahiya dahil sa pagkakaroon ng peklat sa likod bilang isang mandirigma. Dahil karaniwan na itong senyales ng pagtakas na parang duwag. Gayunpaman, iniisip ni Takero na posibleng nakuha niya ang mga ito habang pinoprotektahan ang isang tao at mas importante, buhay pa si Clay kaya maaari pa niyang ipagpatuloy ang pagprotekta sa iba gamit ang kanyang buhay. Napangiti si Clay sa pagkamangha sa kanyang matalino at makatutuhanang pag-iisip. Di nagtagal pagkatapos noon, nakarinig sila ng sirena na nagsisilbing hudyat na nakalusot ang mga halimaw sa unahan kaya agad niyang hinablat ang kanyang sibat at sinabi kay Takero na kailangan na niyang umalis. Tinanong ni Takero kung paano niya yun gagawin gayong halos hindi siya makagalaw sa maulang panahon dahil sa kanyang sugat, pero sumumpa si Clay. Para protektahan siya kahit na maging kapalit pa nito ang buhay niya. Sa gayon, umalis siya patungo sa harapan. Pagkatapos, pinapanood ni Takero si Muesli na inaaliw ang isang sugatang sundalo habang ginagamot ito kahit umiiyak pa siya kanina lamang. Sa sandaling yun, naalala niya ang utos ng Guildmaster na nagsasabi sa kanya na protektahan kung ano ang mahalaga sa kanya kaya't kinuha niya ang kanyang staff at tinakpan ang buong kampo ng malawak na harang. Pagkatapos, sinabi niya kay Muesli na mag-ingat habang hahanapin niya si Clay. Sa harapan, lahat ng sundalo ay ginagawa ang kanilang makakaya upang pigilan ang higanteng hukbo ng goblin na sumusugod mula sa hamog. Samantala, tumatakbo si Takero sa bilis na hindi karaniwan at huminto sa harap ng isang grupo ng mga duwende na humaharang sa kanyang daan. Gumamit siya ng mahika para patigasin ang kanyang kamao at maging malakas ito upang maitapon ang isang duwende sa malayo, pero nasaktan ng husto ang kanyang kamay. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay agad, kaya hiniling niya kay B na kunin na lang ang buhol. Nagtago ang lahat ng mga adventurer habang si B ay gumamit ng isang atake na parang Pikachu at pinirito ang lahat ng mga duwende gamit ang chain lightning. Pagkatapos, tinanong ni Takero ang magkapatid na beast na sina Diego at Orold kung bakit madali silang napaatras, at ipinaliwanag ng magkapatid na Isang mataas na uri ng nilalang na tinatawag na Goblin Sergeant ang biglang sumulpot. Nabanggit din nila na nakalabas sila dahil kay Clay, pero wala silang ideya kung nasaan siya ngayon.
Nang magsimulang umulan, patuloy na pumapatay ng mga goblin si Clay hanggang sumakit na naman ang sugat niya, dahilan para siya ay matamba. Napigilan siya ng kidlat ni B sa tamang oras, at nang babalaan niya si Takero na hindi siya dapat nasa harapan, sinampal siya ni Takero kung saan masakit at ibinalik sa kanya ang sarili niyang mga salita. Habang nagtatalo sila kung sino ang unang aatras, lumitaw ang Goblin Sergeant at tumalon sa kanilang dalawa na may nakakatakot na puwersa. Napaligiran ang dalawa ng mga alipors ng sarhento, at sinabi ni Clay kay Takero na tumakbo kapag nakagawa siya ng butas. Nakitang walang balak umatras si Clay, tinanong ni Takero kung ang sugat ay alaala ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Nang galit na kinumpirma ni Clay na isa lamang itong marka ng kanyang mga nakaraang pagkakamali, pinaprito ni Takero kay B ang lahat ng mga duwende sa paligid nila hanggang sa maging malutong, itinapon ang kanyang tungkod sa kanyang kasama, at mabilis na kinuha ang isang palayok ng Dragon Manil Water para ibuhos ito sa likod ni Clay. Nagulat si Clay habang sinusubukan ni Takero na alamin ang dasal para sa tuluyang paggaling. Sa sandaling siya ay binibigkas ang mahiwagang salita. Nagsisimulang magsara ang sugat ni Clay at ang kanyang katawan ay nagsisimulang magbago. Namamangha si Takero habang ang lalaking butiki sa kanyang harapan ay nagiging lalaking dragon at halos dumb-oval ang laki, mukhang bumalik sa ganap na kasiglahan ng kanyang kabataan. Pagkatapos noon, winawasak ni Clay ang sangkawan ng mga goblin gamit ang kanyang mga kuko na parang isang nagngangalit na bagyo at nililipol ang bawat goblin bago sumikat ang araw. Habang tumatawa ng malakas si Clay na parang baliw, lumapit ang Guildmaster kay Takero at nagtanong kung siya ba ang gumamot kay Clay. Sinabi rin niya na narinig niya kung paano pinirito ni Takero ang lahat ng ang mga duwende sa pamamagitan ng kanyang malakas na mahika kanina. Tinanong ni Router si Takero na aminin kung sino talaga siya, at nang igiit ni Takero na isa lamang siyang palakaibigang tagakuha ng materyales na F-rank, nagpa siya ang master na palampasin ito at nangako na gagantimpalaan siya ng nararapat para sa kanyang tulong. Pagkatapos sa bahay tuluyan, nagulat si Clay sa kanya at natuwa si Takero na makita ang malaking lalaki na mukhang malusog muli. Gayunpaman, mariing iginiit ni Clay na hindi siya normal dahil kakaiba pa rin ang kanyang pakiramdam sa loob. Nang sigawan siya ng taong dragon para ipaliwanag kung ano ang ginawa niya, sumagot si Takero na gumamit lamang siya ng mahika ng pagpapagaling kasama na may kaunting mahikal na tubig na naglalaman ng mana ng isang sinaunang dragon na halos hindi niya maalala ang pangalan, at nagkataon din na tatay o nanay yun ni B o anupaman. Nawala ng salita si Clay sa paliwanag at tinanong niya kung bakit gagamitin ni Takero ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Takero na talagang emergency yun noong mga panahong yun at ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Nang tanungin naman ni Clay kung paano niya nagagamit ang advanced healing magic, sinabi niya na mayroon siyang detalyadong imahe sa kanyang isipan at ang kanyang malawak na kaalaman sa katawan ng tao ay nakatulong para maging epektibo ang magic. Iyon ay nag-iisip si Clay kung sino ba talaga si Takero. Eksakto, ang biglaang tanong ay nagpapanak kay Takero dahil ayaw niyang mawala ang kanyang payapang buhay sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, kahit na hindi naman siya pinigilan ng tagamasid na gawin yun. Sa kanyang pagtataka, hindi siya pinilit ni Clay na sumagot at tahimik na naglakad papunta sa pinto. Habang papalabas, sinabi ni Takero na nagtitiwala siya kay Clay at isiniwalat na nagmula talaga siya sa ibang mundo. Ngumiti ang Dragonyate sa kanyang katapatan bago tuluyang naguluhan. Sinubukan ni Takero na ipaliwanag sa kanya ang konsepto ng reinkarnasyon at nagulat si Clay na nakita na ng batang iyon ang kamatayan. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Takero ang kanyang buong kwento at kahit hindi makapaniwala si Clay, wala siyang magawa kundi tanggapin ito dahil ang mahika ni Takero ay hindi lamang nagpagaling sa kanya, ngunit binago pa siya mula sa isang taong butiki patungo sa isang Dragonyate, na mga dakilang ninuno ng kanyang uri. Bagaman natutuwa si Clay, natatakot din siya sa napakalaking kapangyarihan na nagdulot sa kanya na mawala ng kontrol sa sarili. Sabi ni Takero, hindi na raw yun problema dahil bumalik na siya sa normal at ang kailangan lang niya ay manatiling kalmado at iwasan ang magalit. Nakakainis talaga yun kay Clay, at sinabi ng lalaki sa kanya na simulan ng seryosohin ang buhay mula ngayon. Napagpasyahan niyang ituro yun kay Takero sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanya sa kanyang mga utos sa loob ng isang buong araw. Kinabukasan, pumunta si Takero sa isang tindahan ng gamit para bumili ng isang bagay at isang masayahing babaeng hayop na nagmamay-ari ng lugar ang masayang bumati sa kanya.
Nang tanungin ni Takeru kung ang kanyang tindahan ay nagbebenta ng mga gamit para sa pag-ani ng materyales katulad ng kanyang gunting, sinabi ng babae na hindi, ngunit agad niya itong nakilala bilang ang sikat na mangangalap sa bayan at nagpakilala sa kanyang sarili bilang rival. Sinabi niya na baka makatulong siya dahil ang kanyang amo ay ang kilalang panday. Si Groudez, bagamat malamang napapagawin niya si Takeru ng isang pabor kapalit. Natutuwa si Takeru na makatulong, kaya inakay niya ito sa loob, kung saan namamangha siya sa kahangahangang gawa ng pangkat ng panday. Sabi ni rival, nakakatuwa rin daw ito para sa kanya at pinapangarap na marating ang antas ng kanyang amo balang araw para makapanday siya ng isang espada na karapat-dapat sa isang tunay na bayani. Pagkatapos noon, pumasok sila sa opisina ng amo at agad na tinanong ng matanda kung sino ang kasama niya. Buong pagmamalaking sinabi niyang siya ang sikat na mangangalap, ngunit parang hindi gaanong nagpakita ng paghanga ang matanda sa kanyang reputasyon. Sabik na iminungkahi ni rival na naipadala siya para alalahanin si Elder o upang makagawa sila ng isang napakalakas na espada para sa kompetisyon. Galit na sumagot si Groudez na walang sinumang mangangalap ang mangangahas na pumunta sa gayong mapanganib na lugar, ngunit iginiit ni rival na hindi siya makapagsumamo maliban kung magtanong muna siya kay Takeru. Tahimik na pinapanood ni Takeru ang dalawa na nagtatalo tungkol sa palugit hanggang sa hawakan ni rival ang balbas ng kawawang matanda, na humihiling na makapagsumamo kung kaya niyang gumawa ng mas magandang espada gamit ang mga mumurahing materyales. Sumigaw pabalik si Groudez na ang minahan ng Elder sa Ryutas ay hindi lamang puno ng mga halimaw, kundi mayroon pang ang mga chismis tungkol sa mga demonyo na nagtatago doon. Biglang, naaalala niya na ito ang dahilan kung bakit tumigil ang pagmimina ng Elder ore, at napagtanto niyang nakalimutan niyang sabihin ito kay Takeru. Pinagsabihan siya ni Groudez, sinasabing hindi siya maaaring maging panday kung hindi niya pinapahalagahan ang buhay ng iba, at tumanggi siyang magpadala ng isang binata sa napakadelikadong misyon. Nang marinig yun, kalmadong nagtanong si Takeru kung handa siyang i-go ng boss ng isang espesyal na pares ng gunting kung magbabalik siya ng Elder ore mula sa minahan. Nagtataka si Groudez kung bingi ba siya, ngunit buong pagtitiwalang inilabas ni Takeru ang kuko ng isang halimaw na hindi kayang patayin kahit ng mga adventurer na B-rank. Pagkatapos noon, umalis siya papuntang minahan ng Ryuhai, sakay ng karwahe. Sa daan, naririnig niyang binabanggit ng isang babae kung paano lumitaw ang mga nakal-alasong halaman sa isang kalapit na nayon, at sinasabi ng isang lalaki na may mga kakaibang usap-usapan tungkol sa gubat. Dalawa, iniisip ni Takeru kung maaaring kasalanan niya yon, pero mabilis niyang isinasantabi ang ideyang iyon at bumaba sa isang rancho ng kabayo. Bigla, nakarinig siya ng malakas na boses na nagrereklamo, at lumalabas na isa itong duwende na galit dahil ipinakita sa kanya ng nagtitinda ang isang malambot na ibon imbes na puting kabayong lumilipad na hiniling niya. Ipinapaliwanag ng nagtitinda na lahat ng ginagamit sa paglalakbay sa kanyang rancho ay tinatawag na kabayo. Humihingi ng paumanhin ng duwende, at ang nagtitinda, sinasabi sa kanya na baka matagpuan niya ang hinahanap niya sa Vasro, ang bansa ng mga duwende. Nagulat si Takeru na pareho pala sila ng pupuntahan, ngunit nagpasya siyang dumaan muna para kumuha ng mga materyales mula sa gubat. Habang abala siya sa pagkuha ng mga bulaklak, narinig ni Takeru ang pamilyar na dagandong sa malapit. Gaya ng inaasahan, nalaman niyang ang dahilan ng ingay ay ang kumakulam na sikmura ng duwende, kaya binigyan niya ito ng tubig at pagkain. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagliligtas sa kanya sa pangalawang pagkakataon, ngunit dahil matagal na itong hindi nakakaligo, ginamitan niya ito ng panlinis bago pa man masira ang kanyang pantasya na imahe ng mga duwende. Namamangha ang duwende sa kanyang mahika at masayang nagpakilala bilang Velvar I de Brolite. Nang nahirapan siyang bigkasin ang mahaba niyang pangalan, sinabi niya sa kanya na tawagin na lang siyang Vel. Pagkatapos magpasalamat, nagsimula nang umalis si Takeru, ngunit pinigilan siya nito dahil ang mga duwende ay laging nagbabayad ng kanilang mga utang. Nang sinabi niyang tumulong lamang siya dahil sa kabaitan, iginiit nitong tulungan siya sa kanyang trabaho, at tila natutuwa si B sa ideya. Kalaunan, ipinagmamalaki niyang ipinakita sa kanya ang isang bihirang dumi ng anteater na nakita niya kung saan. Pero sinasabi niya sa kanya na isa lamang itong bato. Bumabalik siya muli sa pangalawang pagkakataon, pero sa pagkakataong ito, tunay na dumi ang nakita niya. Habang pinapanood niya itong nagloloko kasama si B nang makakita ito ng isang nakal-alasong kabute, napagtanto niya na ang dalawang ito ay pareho ang iniisip.
Pero nang oras na para magtayo ng kampo, ginulat niya si Takero sa pagsasabing dapat itong gumamit ng panggatong sa halip na mga batong mahiwaga para malaman ng ibang mga adventurer na ligtas ang lugar. Kalaunan, bumalik ito na may dalang buong troso. Nang magreklamo si Takero, sinabi nitong mag-relax lang, pagkatapos ay inihagis ang troso sa ere, hiniwa-hiwa ito sa daang pantay na piraso. With her daggers, at inilalagay ang mga ito sa isang bante na perpektong nakasalansan at handang gamitin. Habang iniisip ni Takero kung lahat ba ng duwende ay ganito kaliksi, tinitingnan niyang mabuti ang mga sandata nito at humanga dahil iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga sandatang A-rank. Kalaunan sa hapunan, sina Vel at B ay agad na natuwa nang matikman nila ang masarap na nilutong sabaw. Pagkatapos nito, tinanong niya kung pupunta ba siya sa Vosro, at kinumpirma ni Takero na pupunta siya roon para magmina ng Eldra. Nang tanungin niya tungkol sa kanyang dahilan sa paglalakbay, sinabi niyang naghahanap siya ng isang puting kabayong banal para sa kanyang kapatid. Nahihiya si Vel na palagi siyang tinutulungan nito samantalang wala naman siyang nagagawa. Kaya inalok ni Takero na kunin siya bilang kanyang bodyguard. Nang marinig yun, nagninggas siya sa ideya na maging ang espada na magtatanggol sa kanyang amo, pero idinagdag niya na gusto rin niyang turuan siya nito ng sentido komon. Nagulat si Vel na yun lang ang gusto niya mula sa kanya at naniniwalang tadhana ang muli nilang pagkikita. Namulas si Takero nang ngumiti siya at tinanggap ang alok niyang maging bodyguard niya, pero inis na inis siya ng gabing yun dahil sa sobrang lakas ng kanyang hilik na hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, sa wakas ay narating ng dalawa ang tulay papunta sa isang malaking lungsod, at ang unang lugar. Pagbisita nila doon, may isang restaurant kung saan tinikman nila ang espesyalidad ng mga duwende na tinatawag na juke meat rolls. Pagkatapos ng unang kagat, sabi ni Vel, kasing ganda ng lasa nito tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan noon. Nang tanungin ni Takero kung ang kaibigan niya ay isa ring elf, sinabi niyang ang kaibigan niya ay isa palang lalaking butiki. Ipinaliwanag niya na binigyan siya ng karangalan na maging Dragon King at iniisip niya na baka nakita na siya ni Takero dahil pumunta siya sa Belcame noong huling beses silang magkita. Sa sandaling yun, biglang sumingit si Clay, sinasabing higit pa sa pagkakita ang ginawa niya kay Takero. Casual na binati siya ni Vel, pero sinulya pa ni Clay si Takero. At pinaaalala sa kanya na hindi man lang siya nagpaalam bago umalis. Iginigiit ni Takero na nag-iwan siya ng report sa guild, pero naiinis pa rin si Clay dahil pangit ang report niya, habang kumakain lang ng meat roll si Vel. Gulat na gulat si Clay nang sabihin ni Takero na balak niyang mang-alap ng Ildra o sa minahan ng Ryohei, dahil iniisip niya na masyadong mahirap ang trabaho para sa isang katulad niyang Rango, pero sabi ni Takero mukhang kailangan talaga nila ng tulong niya. Umaasa si Clay na ginagawa niya ito sa magandang presyo, pero nang sabihin ni Takero na makakakuha siya ng ginawang pares ng gunting at ilang palayok na magagamit niya sa paggawa ng itlog. Gumugulong, inaamin ni Clay na hindi pa rin niya mapagdesisyonan kung masyadong mabait lang si Takero o sadyang kakaiba. Sa sinabing yun, sinabi ni Takero na oras na para umalis, pero nagtatalo si B at Vel na dapat man lang silang magtagal para sa dessert. Biglaan, nag-alok si Clay na sumama sa kanya sa kanyang paglalakbay papuntang Vosro dahil kailangan din niyang ipaayos doon ang kanyang sibat. Nang marinig yun, nagtanong si Vel kung magiging bodyguard din ba siya ni Takero tulad niya, at inaamin ni Clay na gusto rin niya ang ideya. Sa ganoon, nagkaroon si Takero ng isang matandang samurai na tila napakaranong at isang maganda ngunit clumsy na elf sa kanyang grupo, pero may kakaiba siyang pakiramdam na ang kanyang paglalakbay. Hindi magiging maayos. Sa labas ng Vosro, napansin ni Takero na may napakalaking pila sa checkpoint, pero nakakuha ng espesyal na daan si Clay dahil sinabi niya sa gwardiya na may pupuntahan siyang lumang kaibigan. Inihahatid sila ng gwardiya papasok habang ipinapaliwanag ang kasaysayan ng Vosro, na orihinal na itinayo sa ibabaw ng minahan ng bakal, pero ngayon ay isang napakagandang lungsod sa ilalim ng lupa. Namangha ang grupo sa kahangahangang tanawin, at sinabi ng gwardiya kay Sir Clay na gusto siyang makausap mismo ng hari sa lalong madaling panahon. Nang mausisaing tanungin ni Takero kung talagang kaibigan niya ang hari, inaamin ni Clay sa nakahihiyang paraan na totoo ngayon, sa buti man o sa sama. Masayang binanggit ng gwardya na nailigtas ni Clay ang bansa mula sa pagkasira noong matagal na panahon nang talunin niya ang nagngangalit na haring kulog na si Zendom. Gayunpaman, itinama siya ni Clay, na sinasabing hindi talaga yun totoo dahil mahina ang mga duwende noong panahong yun,
Kaya pinilit sila ng isang demonyo na magbayad ng buwis palagi, ngunit lumipad at naglaho ang demonyong yun nang makita si Clay. Ipinagmamalaki ng gwardya sa lahat ang napakalaking estatwa na kamukha ni Godzilla na may nakaukit na pangalan ni Clay sa ibaba, na ginawa upang ipagdiwang ang kanyang kabayanihan, na ikinahihiya naman ng mahinaing matandang lalaki. Maya-maya sa kastilyo ng Dwarf King, nagsisimula si Clay sa pagrereklamo tungkol sa higanteng estatwa na gawa sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa na parang mga bata, magalang na nagpakilala si Takeru sa hari, at sinabi ng hari na huwag ng pormal at sabihin na kung ano ang kanyang pakay. Inabot ni Takeru ang isang liham ng pagpapakilala na isinulat ni Master Groudes, humihingi ng pahintulot na makapasok sa mga minahan. Tinanong ng hari si Takeru kung alam niya ang tungkol sa lindol noong nakaraang buwan, pagkatapos nito ang mga minahan ay napuno ng mga demonyo. Sinabi ni Takeru na lubos siyang nakakaalam, at tiniyak ni Clay sa hari na siya at ang mahusay na elf ay magsisilbing tagabantay ni Takeru. Nang marinig yun, pinayagan sila ng hari na umalis at subukang alamin ang katotohanan tungkol sa mga demonyo, na ikinainis ni Takeru dahil pumunta lang siya doon para magmina. Pagkatapos noon, nakipagkita ang grupo kay Zandwa, na magiging gabay nila sa tunnel papunta sa mga minahan. Sa loob, namangha si Vel nang lumikha si Takeru ng isang bowl ang liwanag, at pagkatapos ay gumamit ng isang spell na gumagawa ng kopya ng orihinal na mapa na gumagana parang GPS. Sa gayon, nagtuloy siya sa mas malalim na bahagi ng ang minahan, ngunit ang nakikita lang niya ay mga mababang kalidad na materyales. Sa sandaling yun, nararamdaman ni B na may papalapit, at naghahanda ang lahat para labanan ang anumang dumarating. Gumagamit siya ng paghahanap upang kumpirmahin na may dalawang halimaw na mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Itinarak ni Clay ang kanyang sibat sa unang halimaw, habang pinatulog ni Takeru ang ikalawa, kaya nagawang hatiin ito ni Vel gamit ang kanyang mga daga. Kahit na natatakpan siya ng dugo ng halimaw, tuwang-tuwa siyang lumulukso, nagtatanong kay Takeru kung anong klaseng mahika ang ginamit niya. Mas malalim sa loob ng minahan, nararamdaman niya ang presyon ng mahika. Nagiging mas malakas at naglalakad hanggang sa isang dulo dahil nararamdaman niya si Ildred, na mas dalisay at mas malakas na bersyon ni Ildred o pagkatapos niyang sabihan ng iba na umurong dahil gusto niyang magmina gamit ang sarili niyang paraan. Pinatigas ni Takeru ang mga pader sa paligid niya at nagpakawala ng mga bowl ang apoy na sumasabog pagtama mismo sa gitna. Ang pagsabog ay nagkalat ng mga kristal ng Ildred sa buong sahig, at hindi makapaniwala si Zandwa na natuklasan nila ang isang buong ugat ng bihirang bagay. Gayunpaman, naputol ang kanilang pagdiriwang nang magsimulang gumawa ng ingay si B, at narinig nilang lahat ang tunog ng mabibigat na yapak na papalapit. Natataranta si Zandwa dahil isa itong demonyo, kaya sinabi ni Takeru kina Clay at Vel na hayaan siyang ang bahala dito. Binabalaan siya ni Clay na wala siyang ideya kung ano ang kaya ng kalaban, pero tahimik na humakbang pasulong si Takeru at sinabing dumating na ang kanyang pagkain. Sumigaw si Clay na demonyo yun, pero nagsimulang maglaway sina Takeru at B dahil matagal na silang hindi nakakain ng makatas na paa ng alimasag. Ngunit dito na nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, magkikita-kita tayo sa susunod.